Kuya Jay, nais ko lamang po na i-share sa inyo ang aking naging karanasan noon na dala ng maagang pagkamulat sa kamunduhan. Sa maling pagkamulat ko sa gawain ng mag-asawa, kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko noon. Hayaan po ninyo na idetalye ko ang lahat sa inyo. Ako nga pala si Sarina, 23 ako noon nang mangyari ito. Nagsasama na kami sa isang bubong ng aking boyfriend na si Ronnie. May balak din kaming magpakasal pero hindi ko alam kung matutuloy pa simula nang mangyari ang usapan namin ni Ronnie. Pangatlong boyfriend ko na siya. Mabait si Ronnie at halos pareho kami ng mga gusto sa buhay. Nasasakyan niya ang mga nais ko at gusto na mangyari. Alam mo, Kuya Jay, ang aking unang boyfriend ay si Melchor. Mahigit kalahati ang agwat ng edad namin noon. 19 lang ako noon nang pitasin ni Melchor. Kaibigan siya ni Mama. Kapag umuwi ito galing ng abroad, dumadalaw ito sa bahay namin. Akala ko nga karelasyon ni Mama noon dahil matagal nang patay ang aking ama, pero mali pala ang aking hinala, ako pala ang target ni Kuya Melchor, madalas may mga pasalubong siya sa akin. Naging malapit ako sa kanya at isinasama niya ako para kumain sa labas. Wala rin akong alam na may plano pala siya sa akin. Minsan isang gabi, biglang nag-blackout dahil sa lakas ng ulan. Sakto nandoon si Kuya Melchor. Sobrang dilim at kaming dalawa lang dahil si Mama ay umalis. Natakot ako at napasigaw sa bayakap sa kanya dahil sa kulog at kidlat. Pero ang pagkakayakap ko palang iyon ay hindi na natanggal, bagkus mas humigpit ito. Doon sa sofa sa sala, habang madilim, may nangyari sa amin. Hindi naman madaling matanggihan si Kuya Melchor noon dahil bukod sa gwapo na may stable na trabaho, may sariling bahay at mga sasakyan. Simula raw kasi nang maghiwalay sa dati niyang asawa, hindi na siya nag-asawa pa. Ang kasabikan niya sa ilang taon ay sa akin niya ibinunton. Ginamit niyang lahat ang kanyang nalalaman at iyon din ang aking unang karanasan. Sa kanya ko rin natutunan ang lahat-lahat. Simula nang iparanas niya sa akin ang sarap ng pagiging babae, doon na ako nag-umpisa, hinahanap-hanap ko palagi, kahit sa boyfriend ko. Pero iba si Melchor, Kuya Jay. Iba pala talaga kapag may edad na ang pumita sa iyo. Dihamak na bihasa at gamay na gamay ang lahat ng kiliti mo. Ito rin ang dahilan kung bakit ako nakikiusap sa boyfriend ko. May hinahanap kasi ako na tila lasa na hindi maibigay ni Ronnie, na dating ginagawa ni Melchor. Noong hindi na bumalik sa abroad si Melchor, nagkasakit ito at na-stroke. Doon unti-unting lumabo ang relasyon namin. Sabi niya sa akin habang nakaratay, mahal kita. Matanda na ako. Hindi ko na mabibigay ang dating ginagawa ko. Malaya ka nang umalis at hanapin ang lalaking nababagay sa iyo. Inalagaan ko siya hanggang sa huli. Nalungkot ako sa pagkawala niya, Kuya Jay. Bukod sa wala na akong allowance, tigang na ang aking bulaklak na nasanay na dinidiligan ni Melchor. Kaya ang pakiusap ko sa aking karelasyon ang susubukan naming gawin. Naging excited ako nang malaman ko na pumayag na si Ronnie na subukan ang gusto ko. Gusto ko muling maranasan ang natikman ko noon, ang mahigpit na yakap, mga kagat sa liig, at mga haplos na tila walang katapusan. Pero hindi ko iyan matagpuan kay Ronnie. Isang araw, may narinig akong boses sa labas, pare, tuloy ba tayo sa linggo? Lumabas ako at nakita ang isang lalaki na may edad na. Kasama ang dalawa pang lalaki na ang isa ay medyo bata pa. Napansin ko na napatingin sila sa akin dahil masyadong maiksi ang aking suot. Sinabi ko na wala si Ronnie. Sabi nung lalaki, pakisabi na lang sa kanya kung tuloy kami sa linggo. Napaisip ako, Kuya Jay. Baka ang mga lalaki na iyon ang ilalaban sa akin ni Ronnie. Napapangiti ako habang iniisip ang posibleng mangyari. Lalo tuloy akong na-excite. Kung ang tatlo na iyon ang sasagupa sa akin,
iyon ang pinakagusto ko. Ang tipong ibabalibag ako at papaguri ng husto, pagkatapos sabay-sabay silang mag-uunahan. Pero pagdating ni Ronnie, tila malungkot siya. Sabi niya, matutuloy na rin ang pangarap mo at sa linggo iyon. Pero walang gana ang boses niya. Sinundan ko siya sa kwarto at minasahe ko siya. Ang sabi niya, malabo niyang makuha ang mana niya sa probinsya at kailangan niyang ayusin ang mga papeles doon. Sabi ko, sasamahan ko siya at kalimutan na muna ang usapan namin sa linggo. Sa loob-loob ko, naghihinayang ako, pero kailangan unahin ang pera para mas madali naming magawa ang mga nais ko sa hinaharap. Umuwi kami sa probinsya nila. Maayos naman ang pagtanggap sa amin. Hanggang sa magkayayahan ng inuman ang mga pinsan ni Ronnie. Isang hapon, nag-umpisang mag-inuman kasama si Mang Ruben, tiyuhin ni Ronnie, at ang mga pinsan niya. Naengganyo akong uminom ng alak na galing sa niyog. Hindi ko namalaya na dumami na pala ang tagay ko. Si Ronnie naman ay nakatulog na sa kinaupuan dahil hindi sanay uminom. 11:00 na ng gabi nang mag-alisan ang iba. Sina Mang Ruben na lang ang natira, ang pinsan ni Ronnie, at ang asawa ni Chamereng. Inakay na si Ronnie papasok sa kwarto namin dahil lasing na. Nagpasama ako sa pinsan ni Ronnie na si Roland, yung nagsisibak ng kahoy na siksik ang masel, papunta sa banyo sa labas dahil madilim. Nag-volunteer din si Mang Ruben na magdala ng timba at yung isa naman ay flashlight. Pabalik na kami ng bahay nang bigla akong buhatin ni Tio Ruben. "Huwag, Tio. Baka mahulog ako," sabi ko. Pero pinagtulungan nila akong buhatin sa may kubo. Hindi ko alam kung bakit hindi ako sumigaw, Kuya Jay, lalo na nang maramdaman ko ang mga bisig ng pinsan ni Ronnie na pawis na pawis. Pinatay nila ang flashlight. Ramdam na ramdam ko ang kanilang ginagawa. Nagpalit-palit sila at para akong idinuduyan sa alapaap sa bawat langit-ngit ng papagnakawayan. Pero ang hindi ko alam, sa kabila pala ng dilim, may isang mata na nanonood sa bawat galaw ko, si Ronnie. Paggising ko, ang bungad ni Ronnie sa akin ay, "Ikaw, kumusta? Nag-enjoy ka ba?" Napangiti na lang ako at napayakap sa kanya. Alam ko na alam niya ang nangyari, pero makalipas ang isang linggo, may naramdaman akong kakaiba. Nilagnat ako at may lumalabas sa akin na mabaho. Pagbalik namin sa Maynila, nalaman ko na nagkaroon ako ng sakit mula sa pag-angkin sa akin ng mga kamag-anak ni Ronnie. Pinagamot ako ni Ronnie, hindi lang sa sakit, maging sa emosyonal. May kumausap sa akin na doktor, at doon ko nalaman na pwede ko palang hindi hanapin ang ligaya na iyon, dahil nahanap ko naman pala iyon kay Ronnie. Nakuha rin ni Ronnie ang mana niya at iyon ang nagastos namin sa gamot at doktor. Nagdesisyon kaming umuwi sa probinsya ko para magbagong buhay. Nagpatayo kami ng bahay at maliit na negosyo. Doon ko napatunayan na mahal talaga ako ni Ronnie dahil pinakasalan niya pa rin ako kahit ano pa ako. Pinagsisihan ko na ang lahat, naging masarili ako noon at ligaya lang ng katawan ang iniisip ko. Ngayon, Kuya Jay, may mga anak na kami at malalaki na. Sabi ni Ronnie, kalimutan na ang nakaraan dahil biktima lang ako ng maling pagkaunawa. Labis akong napaluha sa pagmamahal niya. Ang kailangan na lang naming gawin ay gabayan ang mga bata para hindi na maulit sa kanila ang nangyari sa akin. Ang story ko pong ito ay hindi ko ipinagmamayabang. Mali po ang gawain na iyon at pinagsisihan ko na. Kaya sa mga naging katulad ko rin noon, hindi pa huli ang lahat para magbago. Huwag na po ninyong hintayin na magkasakit kayo or masira ang pamilya. Maraming salamat po, Kuya Jay.